Magandang araw po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. So ayan, babalik na tayo sa pag-upload ng mga long form videos dito sa ating channel. So ayan, so thank you for subscribing my YouTube channel, Kadindo Elim Channel. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pagbuo nito mga boss. So ayan, so hindi ko pa na ipapakita sa inyo kung paano buuin yung nasa loob. So ayan, so tanggalin ko muna para makita nyo ang loob ng mechanism mga boss. So ito po ay napaka moderno na kalabitan ng ating spear gun mga boss, o pana sa pangingisda. So ayan, ito po ang ginagamit mga boss. So ayan, so bago ko i-weld yung mga axle mga boss ay ano nga pala, dito nga pala ipapakita ko sa inyo yung gawaan ko dito sa ilalim ng silong. Ayan, so ayan, ito yung mga gamit ko mga boss. Oh, ayan, yung pumputas. So maraming salamat po sa Diyos, nakakaano din, nakakapagpatuloy din. So ayan, so ito mga boss, oh, tanggalin natin mga boss, papakita ko sa inyo. So ito po yan mga boss. Oh, ayan, ito yung axle. So ayan, so ito bali dalawang parts lang po yan sa loob mga boss. Ayan, oh. Ito yung sabitan. At dahil po moderno na po siya mga boss, ito ay gulong mga boss. So DIY na gulong lang po yan. So matibay po yan mga boss, dahil po ay yung gulong nito, yung axle ng gulong mga boss ay aking niwiweld sa katawan ng sir o stainless para matibay siya mga boss at hindi nabibend, kasi ito ay gagamitin pang D-dive. So yan, ito po ay yung kalabitan. So manumano ko po itong ginagawa mga boss. Manumano ko po itong tinatabas. Ito ay mula sa mga flat bar, stainless flat bar. So ayan, oh, ito. Ayan, oh. Hindi ko pa na itatabas. So manumano ko po yung binubutasan. At manumano ko rin yung kinakat ng tulad ng ganito. So ayan, oh. So ayan. So at saka ang napakahirap dito mga boss ay ang paggawa ng gulong. So mula sa flat bar at dito binubutasan. So ayan. So kapag hindi maganda yung pagkabutas mga boss, tabingi, pagiwang-giwang po yung gulong mga boss. Yung gulong, yung tulad dito mga boss, oh. Yan, pagiwang-giwang po yan kapag hindi maayos ang pagkabutas, at saka hindi rin pantay ang pagkabilog. So yan. So yan po mga boss, oh. Makapal po ang ating ginagamit na flat bar. Ay yung flat bar natin na stainless flat bar ay 9 point something mga boss. Konti lang kulang para sisikip siya dito sa housing. So yung housing natin mga boss is 1/2 by 1 inch. Ayan. So ayan. So ito po ang mga boss, ihe. So una ay ilalagay natin ang ihe dito. Ilalagay muna natin. So yan. So at ito rin. So yan lang po muna ang dalawa mga boss. I-ano natin, i-install natin. Yan. Medyo mainit-init pa. So gagamitan natin ng ito, isang disc, bapping disc na sponge, spungha tawagin, para masuklin siya.
Medyo init-init. So gamitan natin ngayon ng medyo makapal-kapal na grinding disc. Dahil po malamig-lamig na, ilalagay na natin yung spring. Ito, spring. Ito po ay number 8. Stainless wire. Mabibili sa mga fishing store. Ito po yung ginagamit sa mga kawil, mga boss. Yung mga nangangawil ng mga malalaking isda na may mga matatalas ang ngipin. So, ito po ang wire na ito po yung ginagamit nila para hindi madaling maputol yung pamingwit nila. Ito po ay hindi pwede sa mga boss. Ito ay asiro na, hindi yata ito stainless, parang chrome lang yata ito mga boss. Isang asiro na chrome, kasi kapag na anuhan ito sa init, na expose sa init mga boss, halimbawa sa pagkatapos mag-weld, o di kaya ikinabit muna itong spring bago natin i-weld itong nag-spot tayo dito sa axle nya, itong mga boss, nasusunog po itong stainless, at saka yun po ang dahilan kung bakit siya madaling kalawangin. So para hindi madaling kalawangin mga boss, ay ilagay siya malamig yung ihi, yung axle. So bali dapat pantay-pantay po ito mga boss, sa pag natin sa spring, sa bawat gilid pantay yung ikot mga boss, yung hindi aalog-alog yung ating gatilyo mga boss. Ayan. So hindi po muna natin lagyan ng stopper. So ayan, hapon na kasi mga boss, medyo maingay yung mga kapitbahay. Hindi talaga basta-basta po itong gawin mga boss. Ito po itong trigger na ito mga boss, mechanism. Ito po yung base sealing ko mga boss. So hanggang ngayon marami pang order. So ito ay papunta naman sa ibang nag-order. Kasi subok ko na kasi ito mga boss. Base sa aking experience, ang ganitong uri ng mechanism o trigger mechanism is malambot kalabitin, tsaka safety din naman siya, kasi nga hindi siya nagpe-friction. So yan mga boss, kailangan natin pantayin yung ikot sa gilid. Para hindi aalog-alog yung natin. Yan. Hindi aalog-alog mga boss. So para maging pantay mga boss, bilangin nyo ang ikot. So sa akin is tigta 3 bawat gilid. So ayan.
So saka natin ilagay itong stopper pin. Yan, ito yung stopper para tatayo yan mga boss. At dito din natin isasabit itong wire. Yan. So bago po yan mga boss ay di na natin ito i-weld. Tupiin na natin ito ng kaunti. Yan. Tupiin ng kaunti, dahan-dahan lang, baka ma-damage. Ayan. Madali po itong itutupi mga boss dahil ano po ito. Yan, so hindi ba nasira? So hindi naman po. Ating flat. Flat natin mga boss. So medyo mainit-init pa, wag muna nating ipatong itong stainless wire kasi nga kakalawangin agad. Meron tayong ginagawang 3mm. Gagawin po itong line release dito mga boss. Yan. Ito mga boss. Okay. Ito mga boss. Minit-init pa. So itong gagawin natin is yan mga boss. Yan. Ito po yung natin. Kasya lang ba? Kasya. So ngayon mga boss ay ating isusukat para makita natin yung yan, may marking na mga boss. Yan. Ito lang marking. So yan. So lilihan natin para klarong-klaro yung para di dudulas yung drill bit mga boss. Kung bubutasan natin yan, sinter na sinter, so bubutasan natin to. Yan. So
Balikan natin. Okay. Oh, release na release yan mga boss. Ito yung kagandahan. Release na release yung tali. So, yan. Oh, release na release. So, subukan natin. Ito ay kasya po 4.7 mm to 8 mm. Yan. So, subukan natin. Okay. At ito na po mga boss. Ayan. Tapos na po. So, screw sa ibabaw at saka pin sa unahan. So ayan lang po ang pinaka simple steps sa sa pag-install mga boss. So pin sa unahan at saka mas easy na po siya kasi screw dito sa ibabaw. So yan. So ready to use na po mga boss. Yan o. Handmade na trigger mechanism na roller type. Less friction at malambot kalabitin, safety pa. So yan. Thank you for watching mga boss. Thank you for subscribing my YouTube channel, Kadindo Ilim Channel. Bye-bye!